Sa covered court ng Barangay Burgos sa Daraga Albay namatay sa pananambang si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe hapon nitong Sabado. Dumadalo siya noon sa gift-giving activity para sa mga senior citizens at persons with disability. 8 tama ng bala sa katawan ang agad ikinamatay ni Batocabe. Patay rin ang kanyang police escort na si SPO1 Orlando Diaz na nagtamo ng 6 na tama ng bala ng baril. May 7 senior citizen ding nasugatan sa insidente. Base sa investigasyon, 6 ang namaril sa kongresista na pare-parehong sakay ng motorsiklo. Nung papauwi na ito si Congressman Batocabe at doon dumating yung suspect na nakalulan ng motorsiklo at pagbabat, dali-daling pumunta doon sa kung saan nakatayo si Congressman Batocabe at agad na pinagbabaril. Ang PNP bumuo na ng Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon. 2 ang tinitinang anggulo ng pulisya sa krimen. Una ang politika dahil tumatakbo sa pagkaalkalde ng Daraga ang kongresista at ang pagkakasangkot ng New People's Army. Ayon sa pulisya, malakas ang impluwensya ng NPA sa lugar kung saan tinambangan si Batocabe. Pero ayon sa anak ng kongresista, my father had no political enemies. He served the people well. He had no enemies in either spectrum of the political arena. May reward na nasa 30 milyong piso para sa makapagtuturo sa mga suspect. Ngayon po, dahil Pasko, handa po ang pamilya namin magpatawad. Kung sino man po ang least guilty pero nakakaalam sa buong detalye, handa kaming patawarin kayo. Halikan ng inyong kamay. Ipasok kayo sa Witness Protection Program. Ituro nyo lang ang mastermind. Sigurado po kaming mananaig ang hustisya sa huli. Kasunod naman ng pananambang, sinibak sa pwesto ang hepe ng Albay Provincial Police na si Senior Superintendent Milo Pagtalunan. Sinibak din si Daraga Chief of Police Superintendent Benito Dipad Jr. Ang National Bureau of Investigation nakikipagtulungan na sa PNP sa investigasyon sa pagpatay kay Batocabe. Bukas sa publiko ang burol ng kongresista. Sa unang gabi ng lamay, dumagsa ang mga kamag-anak, kaibigan at taga-suporta ni Batocabe. Bumisita na rin sa burol si House Speaker Gloria Arroyo. Kinondena niya ang pagpatay at nanawagan ng mabilis na investigasyon sa krimen. Ganyan din ang panawagan ng mga kasamang kongresista ni Batocabe. Nananawagan ako sa ating presidente. I earnestly seek the help of the president na tulungan kami. Nanawagan din ng agarang hustisya ang kapwa Bicolano at kabatch ni Batocabe sa UP Diliman na si Vice President Leni Robredo. Nakatakdang ilibing ang kongresista sa December 31. Para naman sa mga kaanak at kaibigan na di makakapunta sa Daraga, may pinaplanong memorial service para sa kanya sa Maynila sa January 14. Victoria Tulad, GMA News.